nais-naisang mga lugar dito. Palawan, Palawan, kamanghamanghang Palawan. Ngunit alam niyo ba kung saan nagsimula ang Palawan? Tara, alamin natin ang makasaysayang pinagmulan ng lalawigan ng Palawan. Ang Palawan ay tinaguriang Cradle of Philippine Civilization o pinagmula ng kabiasnan ng Pilipinas, sapagkat noong May 28, 1962, ang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Pambansang Museo ng Pilipinas na pinangungunahan ng antropologong si Dr. Robert Fox ay nakatuklas ng mga bahagi ng kalansay o buto ng tao sa ilan sa maraming yungib sa Tabon Caves, sa Lipon Point, Panitian, Quezon, Palawan. Kasama sa mga natagpuan dito ang ilan sa kanilang mga kagamitan. Sa pagsusuri ay napag-alaman na ang kanilang mga uri ay kabilang sa mga makabagong tao o Homo sapiens. Ang may-ari ng mga buto ay tinaguriang Tabon Man o Taong Tabon na tinatayang 22,000 hanggang 24,000 taong gulang na sa ngayon. Sila ang hinihinalang mga unang tao sa Pilipinas o mga unang Pilipino na nabuhay at nanirahan sa mga kuweba ng Tabon. Bago pa man nakilala ang Palawan sa buong mundo, ay una nang naninirahan dito ang mga tribo ng Tagbanwa, Palauan, Taot Bato at mga tribo ng mga Batak. Ang mga tribo ay natagpo ang pangingisda at pangangaso ang pangunahing ikinabubuhay. Kalaunan ay natuto rin silang magtanim ng sariling pagkain kagaya ng palay, luya, niyog, mais, kamote, tubo at saging. Nag-alaga na rin sila ng mga hayop tulad ng kambing, manok at mga baboy. Nakagawa na rin sila ng sarili nilang alpabeto. Nagkaroon din sila ng isang sistema para sa pakikipagkalakalan sa mga mangangalakal na nasa dagat. Pero alam niyo ba na ayon sa pananaliksik na ang mga Tagbanwa at Palauan ay posibleng mga inapo ng mga taong Tabon sapagkat may pagkakalintulad ang kanilang alpabeto, pamamaraan ng pagsasaka, ilang mga paniniwala at kultura. Ayon kay Professor Michael Angelo Doblado, ang katotohanan is wala pang matibay na talagang ebidensya na nagko-connect between between yung mga Tagbanwa, hindi lang Tagbanwa, yung mga Batak, yung mga iba nating mga indigenous people sa line ng ng mga tawag natin dito, mga tao na tumira sa Tabon, yung group na sa Tabon Cave, Tabon Man. Pero malaki yung tawag natin dito na sa pantaha o paniniwala ng mga historians, and hindi lang historians, archaeologists at anthropologists na maaaring sila ang pinakamalapit na descendant ng tumira sa Tabon. Kung tatantyahin mo, nasa ilang libong taon yun. Nasa pagitan ng 10,000 hanggang 20,000 taon. Ngunit, saan nga ba nagmula ang tribo Tagbanwa? Saan nga ba? Saan nga ba? At amin namang nakapanayam si Dr. Paul Hagmis patungkol dito. Para sa aking research, itong Tagbanwa talagang tinatayawan ko na nagmula ito sa mga Indonesians. Kasi ang aking thesis na palaisgen, dinescribe ko muna ang lugar, ang aking kinuha doon, Kabigaan, Sagpangan, Iraan at saka Magbabadil, kasi yan ang mga home of the original people. Na ngayon, pagkapasok ko dyan, kinuha namin yung, anong tawag nito, yung area bago pumasok ako sa tao. Yun ayon sa aking natuklasan na research, ang Tagbanwa ay galing sa mga Indonesians. Di ba dalawang klaseng Indonesians natin? Indonesians type A and Indonesians type B. Kasi ito ayon sa aking nasaliksik, ang Pilipinas natin noon ay sinasabing ang lulubog lilitaw, na may panahon na nawawala siya mga 6 months bago lumalabas din may mga land bridges. Unang tao ayon sa aking ang unang tao sa Pilipinas o sa Aborlan, yung
dawn men, mga tao sa bubukang liwayway. Nandahil sa natin, sa ating temperatura o yung ating kwan, hindi sila nabuhay. Halos na unti-unti silang nawawala. At ang pumalit ngayon, yun na ang kwan. Yung una, dumating yung sabi nating Negritos, bago Indonesians and Malayans. Yan ay pinatutunayan ni Alip sa kanyang Philippine history. Sa ngayon ay wala pang nasusulat na tahasan nagsasabi nito. Ngunit maaaring may mga pangkat na napahiwalay, dala ng pangailangan o kaya'y tamang kuryosidad. Kung magkagayon, pwedeng ito ang dahilan ng pag-usbong ng iba't ibang tribong etniko na nagkaroon ng kanya-kanyang dialekto, pagkakaiba-iba ng kultura at kaugalian. Kaya't inyong antabayanan ang susunod na kabanata patungkol sa kasaysayan ng lalawigan ng Palawan.